Ulat tungkol sa viral na phone throwing incident ni Jonas Gafford sa Miss Universe Philippines 2026. Umani ng matinding usapan sa social media ang isang viral video na kuha sa coronation night ng Miss Universe Philippines 2026 matapos umanong magtapo ng cellphone ang CEO nitong si Jonas Gafford habang nagaganap ang programa. Dahil dito, nagsalita ang Executive Vice President ng organisasyon na si Voltaire Tayag upang linawin ang pangyayari at depensahan ang kanilang CEO laban sa mga akusasyon online. Ayon kay Voltaire, wala umanong intensyon si Jonas Gafford na saktan o tamaan ng sinuman. Sa panayam niya kay Arman Adina ng Inquirer.net, sinabi niyang nasaksihan niya mismo ang nangyari dahil katabi lamang niya si Gafford noong insidente. Ipinaliwanag ni Tayag na labis lamang ang frustration ni Gafford dahil sa sunod-sunod na problema sa mikropono habang isinasagawa ang coronation night. Sa viral video, makikitang si Ralph De Leon ay paulit-ulit na nagpapalit ng mikropono habang ipinapakilala si Atisa Manalo para sa kanyang final walk. 3 beses umanong nagkaproblema ang mikropono dahil sa malfunction ng sound system. Dahil dito, sinubukan umano ni Jonas na tawagan ang production team upang ayusin ang technical problems. Ngunit ayon kay Tayag, mahina o walang signal sa loob ng venue kaya hindi siya makakontak agad. Sa tindi ng frustration, malakas lamang umano niyang ibinagsak ang cellphone sa mesa at hindi ito ibinato sa ibang tao. Dagdag pa ni Tayag, nang bumagsak ang cellphone ay nagkaroon ng malakas na tunog kaya nagulat ang ilang nasa paligid. Isa sa mga nakuhanan ng reaksyon ay isang lalaking nasa tabi ni Gafford na napaigtad, habang makikitang nagulat din ang hurado at dating beauty queen na si Gasini Genodes. Nilinaw din ni Tayag na maaaring kulang ang konteksto ng kumalat na video online. Ayon sa kanya, kung makikita lamang umano ang sumunod na bahagi ng video ay mapapansing chinek pa ni Gafford ang kanyang cellphone at nagtawanan pa silang magkakasama pagkatapos ng insidente. Binanggit pa niyang nagpunta pa umano sa Boracay ang mga involved kinabukasan, patunay umano na walang seryosong alitan o pananakit na nangyari. Sa hiwalay namang panayam sa 1PH, muling inulit ni Tayag na hindi umano ibinato ni Gafford ang cellphone sa kahit sino. Aniya, dala lamang ito ng emosyon at pressure dahil halos matatapos na ang programang ilang buwan nilang pinaghandaan nang mangyari ang technical difficulties. Kasabay nito, nanawagan si Tayag sa publiko na maging responsable sa paggamit ng social media. Aniya, malaya namang mag-record ang mga tao sa mga pampublikong lugar, ngunit dapat umanong maging maingat sa paglalagay ng captions at pagbibigay ng maling interpretasyon sa mga video lalo na kung hindi alam ang buong detalye ng pangyayari. Binigyang diin din niya na seryosong akusasyon ng assault o pananakit kaya hindi dapat basta-basta ginagamit laban sa isang tao nang walang sapat na ebidensya. Ayon kay Tayag, kapag may maling impormasyon na kumalat online, mas lalo itong lumalaki habang ibinabahagi ng maraming tao hanggang sa makabuo ng maling pananaw ang publiko laban sa isang individual. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag si Jonas Gafford hinggil sa viral video. Gayunpaman, patuloy pa ring pinag-uusapan online ang insidente. Lalo na ng mga pageant fans at netizens na may iba't ibang opinyon tungkol sa nangyari sa coronation night ng Miss Universe Philippines 2026.